kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Felix, taong 1965, Bicol. Bata pa lang, mulat na ako sa kahirapan ng buhay dahil isa akong ulilang lubos sa aking mga magulang. Namatay sa malubhang sakit sina nanay at tatay, kaya kinupkup ako ng kapatid ng aking ama. Lumaki ako sa poder ni Tia Cordelia, kasama ang pinsan kong si Owen na nag-iisang anak lang din niya na napayapa niyang asawa. Mabait si Tia at kahit kailan, hindi ako nakatikim ng pagmamalupit mula sa kanya. Nagtatrabaho sa isang bukitin si Tia at naging katuwang na niya kami ni Owen sa paghahanap buhay simula 10 taong gulang hanggang sa nagbinata na ako. Nay, mukhang hindi yata maganda yung pakiramdam niyo. Kanino ko pa napapansin na namumutla yung mukha at bibig po ninyo. Oo nga po, Tia Cordelia. Halos 2 araw na rin po yung ubo ninyo eh. At habang tumatagal, mas lumalala pa po. Sinisipon na rin po kayo. Wag na po muna kayo magtrabaho ngayon, Tia Cordelia, ha? Yung mabuti pa po, magpahinga na lang po muna kayo hanggang sa maging maayos sa pulit yung pakiramdam po ninyo. Tama po si Kuya Felix, Nay. Kung isipin pa po ninyo magtrabaho ngayong araw baka mas lumala pa po yung magiging sitwasyon po ninyo. Huwag na ninyo akong alalahanin. Magpapakulo na lang ako ng gamot para sa ubo at yun ang iinumin ko. Baka sakaling mawala itong ubo pati ang sipon ko. Paniguradong gagaling kaagad ako kapag nangyari yon. Makinig na lang po kayo sa amin ni Kuya Felix, Nay. Huwag na po matigas ang ulo ninyo. Kahit kapakanan nyo naman po yung iniisip naming dalawa At isa pa po, Tia. Kapag lumala ang pakiramdam po ninyo, mas hindi po kayo makakabalik sa trabaho po ninyo. Paano naman ang trabaho natin sa bukid kung ganon? Siguradong magagalit sa akin si Tandang Pasita kapag hindi ko natapos ang pinapatrabaho niyang pagbubungkal ng lupa sa isang bahagi ng taniman doon. Huwag niyo na pong isipin yung tungkol doon, Tia. Kami na po ni Owen yung bahala doon. Mas mahalaga pong makapagpahinga po kayo sa ngayon. Kakausapin ko na lang po si Tandang Pasita at sasabihin po yung sitwasyon po ninyo. Sigurado ba kayong dalawa? Medyo malapad pa ang bubungkalin ninyo at baka hindi ninyo makahaya at matapos yun ngayon araw. Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Susubukan po namin ni Kuya Felix na matapos yun sa araw na to. Oo nga po, Tia. Sige na po. Alis na po kami ni Owen, ha? Mayuwan na po namin kayo dito sa bahay. Magpahinga po kayo na mabuti, ha? Sige. Mag-iingat kayong dalawa roon. Opo, Tia. Sige po, Nay. Nagsimula na kaming maglakad ni Owen papunta sa bukid kung saan kami nagtatrabaho. Pagkarating namin doon, nakita kaagad namin si Tandang Pasita kaya mabilis kaming lumapit ni Owen sa kanya para sabihin ang tungkol sa kalagayan ni Tia Cordelia. Malayo pa lang kami ay nakangiti na sa amin ang matanda. Felix, Owen, bakit hindi ninyo kasama ang Tia Cordelia ninyo? Kaya nga po kami lumapit sa inyo, Tandang Pasita. Gusto po sana namin sabihin sa inyo na hindi po makakapagtrabaho si Tia Cordelia ngayong araw. Masama po yung pakiramdam niya kaya kailangan po muna niya magpahinga. Tsaka inuubot sinisipon po si nanay, kaya hindi na po muna namin siya hinayaang magtrabaho ngayon. Dako, mas mabuti na rin yun nang sa gayon hindi na lumala ang karamdaman niya. Masipag sa trabaho niya si Cordelia. Kaya ayos lang rin na magpahinga siya kahit 3 hanggang 4 na araw. O kaya hanggang sa maging maayos na ulit ang pakiramdam niya. Sabihin ninyong huwag siya mag-alala, ha? Dahil ibibigay ko ng buo ang sahod niya sa loob ng ilang araw na hindi siya makakapagtrabaho. Talaga po, Tandang Pasita? Ay, oo naman, Owen. Naku, sigurado magiging masaya si nanay kapag sinabi namin sa kanya tungkol dito. Naku, maraming salamat po, ha? Maraming salamat po, Tandang Pasita. Hayaan po ninyo. Habang wala po si Tia, kami na ni Owen ang bahala sa trabaho niya. Sisipagan pa po namin lalo. O sige, kayo ang bahala. Siya nga pala, Felix, Owen. Gusto ba ninyo ng isa pang mapagkikitaan? Ba, oo naman po, Tandang Pasita. May ipapatrabaho po ba kayo sa amin ni Owen, Tandang Pasita? Oo Gusto ko sanang ipalinis sa lupain ko. Yung malapit sa kagubatan. Wala kasing gusto maglinis doon kaya naisip ko na baka gusto ninyong kayo na lang. Sige po, Tandang Pasita.
Kami na pong bahala ni Owen na maglinis doon. O sige. Susunugin ninyo mga ligaw na damo roon, pati na rin ang ilang puno na naroon. Gusto ko rin kasing tamnan yon kaya kailangan munang linisin. Ikisimulan yung paglilinis sa lupain po ninyo yun. Tandang Pasita. Kayo ang bahala. Pwede bukas o kaya sa susunod na araw. Pero kung gusto ninyo, ngayong araw mismo, pwede na rin ninyong simulan. Pero syempre, magtatrabaho pa rin kayo rito sa bukirin ko buong araw. Kumbaga, kapag may oras pa kayong sobra, yun lang naman ang gamitin ninyo sa paglilinis doon. Sige po, Tandang Pasita. Kami na po ni Owen yung maglalaan ng oras namin para magawa yung trabaho namin dito sa bukid. At pati na rin sa paglilinis ng lupain po ninyo. Iayos lang naman po sa amin ni Kuya Felix na mamayang hapon pa po kami magsimula. Kahit gabihin po kami roon. Mas mabuti nga po yun para mabantayan na muna namin hanggang sa matupok ang apoy kapag sinunog na po namin. Ay, sige. Aasahan ko yan. Isasabay ko na lang sa sahod ninyo ang bayad ko. Opo, Tandang Pasita. Magtatrabaho po muna kami. Salamat po ulit, ha. Tumangulang noon ang matandang amo namin, kaya sinimulan na namin ni Owen ang trabaho namin doon. Naging mabilis naman ang oras at walang kakibang nangyari sa bukirin. Kinahapunan, nang umuwi kami sa bahay, ibinalita namin kay Tia ang sinabi ni Tandang Pasita, kaya natuwa naman siya. Nagpaalam din kami kay Tia na aalis kami ulit dahil may lilisaning kaming lupain ni Tandang Pasita. Hindi naman siya humadlang sa amin. Inihanda naman namin ni Owen ang dadalhin naming mga gamit at umalis na kami ng bahay. Pagkarating namin doon, medyo madilim na, kaya sinimulan namin ang pagsusunog. Uy, bukas na nating babalikan to para linisin ang husto, Owen. Sa ngayon, kailangan na muna nating sunugin ang mga ligaw na damo. Pati na rin ang mga puno dito. Sige po, Kuya Felix. Grabe. Hindi ko akalain. Malapad pa lang sakop na lupain ni Tandang Pasita sa bahaging to, no? Panigurado nga abutin din ng ilang araw bago natin matapos ang trabaho natin dito. Kaya nga po, Kuya Felix. Pero ayos na rin po dahil malaki naman ang ibabahay ni Tandang Pasita sa atin dagdag kita na rin to sa atin, Kuya. Tama ka nga, Owen. Bantay lang natin. Hanggang sa maging maayos ang unang bahagi na sinunog natin. Hanggang sa gayon, makuuwi na rin tayo. Kailangan natin maging alerto dahil madilim na ang paligid delikado na sa bahaging to. Lalo na't malapit sa gubat Kaya baka kung anong mangyari sa atin kapag naging pabaya tayo. Oo nga po, Kuya. Wala naman siguro mabangis na hayop na susugod sa atin dito para lapain tayo. Hanggang sa maubos niya tayo, di ba? Wala naman sigurong ganun. Ikaw talaga, Owen. Kung ano na yung iniisip mo malalaman na lang natin yun kapag lumalim na ang gabi. Bakit? Natatakot ka, no? Uy, hindi, Kuya. Nagtatanong lang naman ako. Pero hindi ako natatakot, no? Huwag ka ba akong matatakot kung pwede ko naman silang itaboy o kaya labanan? Okay, tabi mo Teka, narinig mo ba yung ingin niya, Owen? Opo, Kuya. Bakit may aso at pusa na nag-aaway sa loob ng gubat? Hindi ko nga rin alam, Owen mukhang malapit lang yan sa atin pero hayaan na lang natin. Baka kung ano pang mangyayari roon at kapag nangilab tayo mapahamak pa tayong dalawa. Basta ganito, maging alerto na lang tayo sa paligid natin, ha? Huwag mong iiwalay yan itak mo sa iyo. Nang sa gayon kapag may mabangis na hayop na susugod sa atin dito, may magagamit kang panlaban. Sige po, Kuya. Nagpatuloy lang kami ni Owen sa ginagawa namin. Dahil gabi na, inihahanda namin ang mga sarili namin sa mga posibleng mangyari roon. May mga kaluskos kaming naririnig sa paligid, pero ipinagsasawalang bahala na lang namin. Nang malapit ng matupok ang sinunog naming puno at ligaw na damo, sa hindi kalayuan ay may napansin akong gumagalaw. May nagbabagang mga mata na kakulay ng buwan. Maliwanag ang buwan noon at medyo may tumatamang liwanag sa bahagi kung saan nakita ko ang isang itim na pusa. Pansin kong nangihina ito, kaya nilapitan ko at napag-alaman ko ngang marami itong sugat sa kanyang katawan. Kuya, ano po ba yung nakita niyo diyan? Isang itim na pusa to, Owen Sugatan to kaya siguro nangihina. Lumapit ka kaya rito na makita mo rin. Sige, Kuya. Ano namang gagawin mo sa pusang yan? Gusto ko sana siyang iuwi, Owen Baka pwede natin siyang tulungan na gamutin ang sugat niya. Nakakaawa siya kapag iniwan natin siya dito
Baka mamatay siya sa bahaging to. Kayo po ang bahala, kuya. Hindi naman magagalit si nanay kapag nagdala tayo ng pusa sa bahay. Mukhang kakaiba ang pusang yan, Kuya Felix Dahil bilog na bilog ang mga mata niya. At nagliliwanag kagaya ng buwan. Mukhang nakikinig din po siya sa atin At naiintindihan niyang siya ang pinag-uusapan nating dalawa. Oo nga Basta iuwiin lang natin siya. Isang dali lang. Kakargain ko ang pusang to. Ilalagay ko malapit sa gamit natin para hindi na siya mawala sa paningin natin, Owen. Sige po, kuya. Kayo po bahala. Parang pagod na pagod pa naman siya kaya kailangan na rin marahil ng pahinga. Huli ka na, Mingming, ha? Huwag ka matakot. Dahil tutulungan ka namin. Dadaling ka namin sa bahay at gagamutin. Basta huwag ka mag-alala dahil aalagaan ka namin. At mangkukunin ko na ang pusa nang umangil siya sa akin. Sinubukan niya rin akong kalmutin kaya nailayo ko ang kamay ko sa kanya. Nang magawa ko siyang makuha, nagpumiglas siya kaya naisip kong baka ayaw niyang sumama sa amin. Ganoon na lang ang gulat ko nang subukan ulit niya akong kalmutin kaya nabitawan ko siya. Maayos naman siyang nakalapag sa lupa. Napatingin pa siya sa mga mata ko bago siya mabilis na tumakbo paalis. Hindi ko alam pero parang nangungusap ang mga mata niya. Dahilan para mapatulala ako ng ilang sandali. Tinapik lang ako ni Owen kaya ako bumalik sa ulirat ko. Napatingin ako sa pinanggalingan ng pusang iyon at sa hindi ko inaasahan, may nakita akong bagay na kumikinang. Napag-alaman kong pukuyon ng pusa na naiwan doon. Kinuha ko naman yon at nang hawakan ko, nagliwanag ito at naging kulay ginto. Kuya, ano po yung hawak niyo? At bakit naging kulay ginto? Kung hindi ako nagkakamali, kuko ito ng pusang ni Owen Kumikinang ito kaya ako'y pinulot. Hindi ko lang alam kung bakit naging ginto ng hawakan ko gayong hindi naman ganito ang kulay niya kanina Teka, pahawak nga po, Kuya Felix. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng bagay na yan Mukhang may waga yung pusang yan, Kuya. Oo nga, Owen. Ito, kunin mo. Ano po nangyari, Kuya Felix? Bakit hindi na po kulay ginto yung tuko ng pusang binigay niyo sa akin? Naging itim na po ito na parang karaniwang kuko na lang, Oo, nakakapagtaka naman yun, Owen. Hindi ko na may paliwanag kung bakit nagyaring ganito Yung mabuti pa, kunin na lang po ninyo ulit sa akin yung bagay na to, Kuya. Itago na lang po ninyo. Baka hindi pa karaniwan ang pusang yun Kung may waga nga ang pusang yun, di ibig sabihin. Ganoon din ang kuko na yan. Sige, Owen. Akin na ulit. Ay, marahil tama ka nga. Kaya dapat pangalagaan ko ang kuko niya. Walang ibang makakaalam ng tungkol sa bagay na to, Owen, ha? Magiging lihim to sa pagitan natin. Baka naman kasi kunin ng iba Tsaka gamitin lang din sa kasamaan kung sakaling may bibigay itong kapangyarihan sa taong may hawak sa kanya. Opo, Kuya. Makakaasa po kayo na wala akong pagsasabihan tungkol sa bagay na yan. Ayoko rin mapunta sa iba yan Baka ibenta pa nila. Baka balikan pa yan ng pusang yun at kapahamak natin kapag wala tayong maibalik sa kanya kung sakali. Tama ka nga dun, Owen. Mabuti naman kung ganun. Sige na. Hintayin lang nating mamatay ang apoy nito. Pagkatapos nun, pwede na tayong umuwi. Bukas na tayo babalik para tapusin ang paglilinis sa lupain ito ni Tandang Pasita. Malapad pa yung bahaging susunugin natin sa mga susunod na araw. Sige po, Kuya Felix. Nang matupok na ng tuluyan ang bahaging sinunog namin, nagpasya na kami ni Owen na umuwi sa bahay namin. Hindi na rin namin pinag-usapan ang tungkol sa pusa at maging sa kuko niya na naiwan niya sa akin. Pagka-uwi sa bahay, itinago ko ang bagay na yon. Nakatulog kaagad kami ni Owen dahil sa pagod. Noong mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pagtatrabaho naming magpinsan sa bukid at pati na rin sa pagkakaingin at paglilinis sa malapad na lupain ni Tandang Pasita. Hindi ko alam kung bakit simula nang ginawa kong kwintas ang kuko ng pusang yun. Pakiramdam ko ay madalas akong may kasama, maliban kay Owen. May kakaibang nararamdaman din ako kapag tuwing gabi, lalo na kapag nasa labas ako ng bahay. At lalo na kapag nasa lupain kami ni Tandang Pasita at nagkakaingin. Owen, wala ka bang nararamdamang kakaiba sa paligid natin? Simula ng araw na napulot ko tong kuko ng pusa? Wala naman po, Kuya. Parang normal lang naman po lahat sa akin. Bakit po? Sigurado kung wala kang nararamdaman. Kahit anong napapansin o kaya kahit ano sa paligid natin. Lalo na kapag nandito tayo.
Iyo po Kuya Felix. Teka, may problema po ba? Bakit naman po ninyo naitunungan tungkol sa bagay na yun? Ay, wala naman Owen. Hindi ko lang talaga kasi maintindihan eh. Naguguluhan na ako sa totoo lang. Ano naman po yung hindi nga maintindihan, kuya? Kasi ganito, may kakaiba sa akin simula nang ginawa kong kwintas at isinuot ko ang kuko ng pusa, Owen eh. Madalas sa pakiramdam ko, may kasama ako. Maliban sa'yo. Kahit wala namang ibang tao na sa paligid natin. Hindi ko nga alam pero sa tuwing nasa lupain tayo ni Tandang Pasita at nagkakaingin doon, iramdam kong may umaaligid sa atin. Parang may nagmamasid sa mga galaw natin. Pero hindi ko naman alam kung sino o anong nilalang. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyong yan, kuya? Grabe naman kinutilubutan po ako sa mga naririnig ko mula sa inyo eh. Oo nga, Owen. Niisip kong baka umaaligid lang sa atin yung pusang yun eh. Dahil gusto niyang bawiin ang kuko niya. Pero may kutob din akong hindi yung pusang yun ang nararamdaman kong nagmamatsik sa atin tuwing gabi. Kung hindi naman po yung pusang yun ang nagpaparamdam sa inyo, hindi kaya mga aswang, Kuya Felix? Aswang? Teka, imposible naman data yung iniisip mo, Owen. Opo, kuya. Hindi naman pulingid sa kaalaman natin ang tungkol sa kanila, di ba? Noon pa man, haka-haka na sa mga nayon dito tungkol sa mga nilalang na yun. May mga nagsasabi pa nga nakakita sila ng mga aswang eh. Yung ilan naman, nagkukwento na nabiktima ng mga nilalang na yun ng mga alaga nilang hayop. Kung tama ang kutob mo, bakit naman gagawin ng mga aswang yun? Wala naman silang mapapala sa akin, Owen eh. Nakakapagtaka lang naman yata kung dahil lang sa kuko ng pusang yun. Kaya nila ako gagambalain. Hindi ko nga rin alam, kuya. Inaalala lang naman yun sa akin, Kuya Felix. Pero malay natin posible talaga yung bagay na yun. Iniisip ko rin na kung mahiwaga ang pusang yun dahil sa kuko niyang yan, ibig sabihin, posibleng pag-interesan ng mga asong ang bagay na nasa iyo. Dahil baka magagamit nila sa kasamaan. Sa bagay, may punto ka rin naman sa sinabi mo, Owen. Pero bahala na. Kung ano man yung mangyari sa akin dahil sa bagay nito, wala na rin naman ako magagawa dahil nasa akin na to eh. Hindi ko rin pwedeng itapon to dahil baka pagka-interesan ng iba. At isa pa po, Kuya Felix, baka dahil sugatan ng pusang yon dahil nakipag-away siya sa mga aswang. Baka nga sigurong narinig nating ingay na parang may nag-aaway na asa't pusa ng gabing yun. Sila ng aswang na kalaban niya. Naku, hindi ko na alam kung anong iisipin ko ngayon, Owen eh. Nagugulahan na rin talaga ako kung bakit nangyayari mga bagay na to sa akin. Kung ako sa'yo, kuya, hindi ko na po muna iisipin ang tungkol doon. Kung sakaling tama ang hinala natin sa kuko ng pusang yan at sa mga aswang, malalaman din naman natin siguro sa lalong madaling panahon. Sa bagay, tama ka, Owen. Sa ngayon, mas pagtutuunan ko na lang ng pansin ang pagtatrabaho. Pagsasawalang bahala ko na muna ang tungkol sa nararamdaman ko. Yan ang kung may dahilan din ng lahat eh. Kung sakaling may mga aswang nga na umaaligid sa atin dahil sa kuko ng pusang hawak ko, sisiguraduhin kong hindi nila ito makukuha. Ibabalik ko ang bagay nito sa pusang nagmamay-ari talaga sa kuko na to, Owen. Kayo po ang bahala dyan, Kuya Felix. Ikasama naman po ninyo ko palagi. At tutulungan ko po kayo kahit ano man po yung mangyari. Sige, Owen. Salamat ha. Gaya ng sabi ko, ipinagsawalang bahala ko na muna ang kakaibang nararamdaman ko noon. Ng mga sumunod pang mga araw, nagulat kami ni Owen dahil nagsumilang umugong ang balita tungkol sa pambibiktima ng mga aswang sa mga kanayunan. Nababahala naman kami sa isiping baka tama ang kutob daming dalawa ni Owen tungkol sa mga nilalang na yon at maging sa kuko ng pusa na hawak ko. Kahit na ganoon, naging tikom pa rin ang bibig naming magpinsan tungkol sa bagay na iyon. Isang gabi, paalis na sana kami noon ni Owen papunta sa lupain ni Tandang Pasita. Iyon ang huling beses na may susunugin kami roon dahil patapos na ang aming paglilinis doon. Owen, Felix, ano kaya kung wag na muna kayo magtrabaho sa lupain ni Tandang Pasita ngayong gabi? Bakit naman po, Nay? Hindi po kasi pwedeng ipagpaliban pa namin ni Kuya Felix yung trabaho namin. Lalo na't patapos na rin naman po yung paglilinis namin doon. At tama po si Owen, Tia Cordelia. Kailangan na po namin matapos yung pagkakaingin ngayong gabi. Para bukas po, wala na po kaming babalikan pa roon. Naisip ko lang naman na ang mga bali-balita tungkol sa aswang. Marami nang nabiktima sa mga kanayunan ang mga inilalang na yon. Hayop man o tao, hindi nila pinapalampas. Nababahala ako sa inyong dalawa at baka mapahamak din kayo roon. Baka sa hindi inaasahan, kayong dalawa pa ang susunod na maging biktima ng mga aswang na yon. Naku, Tia Cordelia.
Huwag na po ninyo kaming alalahanin ni Owen. May mga dala naman po kaming itak kaya makakaya po namin makipaglaban sa mga aswang na yon. Subukan lang po nila kaming atakihin dahil pupugutan po namin sila ng ulo. Oo nga po, Nay. Kaya po namin ni Kuya Felix sa mga sarili namin. Una po kayo mag-alala sa amin. Uuwi naman po kami kagad kapag natapos namin yung trabaho namin doon eh. Sigurado kayong dalawa ha. Inaalala ko lang naman ang kaligtasan ninyo. Hindi basta mga nilalang ang mga aswang dahil wala silang awang pumatay. Kahit sino, basta nakita nila, ay papatayin nila at gagawing biktima. Oo naman po, Tia. Ipagtatanggol po namin ang mga sarili namin sa mga nilalang na yun. Kung sakaling pagkainteresan pa nila kami ni Owen. O sige, hindi ko na rin naman kayo mapipigilan pa. Basta maging alerto at mapagmatsyag kayong dalawa sa lugar na yon. Umuwi kayo kaagad, Owen, Felix. Opo, Nay. Wala pong masamang mangyayari sa amin doon. O sige na po, Tia. Alis na po muna kami. Sige, mag-iingat kayo ha, Owen, Felix. Tumagulang kami noon kay Tia Cordelia. Umalis na kami ni Owen at nagsimulang maglakad patungo sa lupain ni Tandang Pasita. Habang naglalakad papunta roon, pakiramdam ko ay may nakasunod sa amin ni Owen. Nagpalingalinga ako sa paligid pero wala naman akong nakikita. Kinikilabutan ako noon dahil naiisip kong baka sinusundan kami ng aswang. Pero ipinagsawalang bahala ko. Ayaw ko rin matakot noon si Owen kaya naging tikom na lang ang bibig ko. Pagkarating namin sa lupain ni Tandang Pasita, sinimulan kaagad namin ang pagsusunog. Binantayan din namin ito ng mabuti. Hindi ko maiwasan noon na mabahala dahil hindi nawawala ang bigat ng pakiramdam ko. Napansin marahil ni Owen kaya lumapit siya sa akin. Uy, Kuya Felix, ayos ka lang po ba? Kanina ko pa napapansin na hindi ka mapakali dyan. Ang totoo niyan, hindi ako ayos, Owen eh. May sasabihin ako. Pero huwag ka sanang matakot, Owen ha. Hindi na po ba kasing problema, Kuya? Kanina ko pa kasi nararamdaman na parang may nakasunod sa atin. Nang papunta pa lang tayo rito. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung bigat ng pakiramdam ko eh. Kaya sa tingin ko, nagmamatsak sa mga galaw natin dito. Hindi ako sigurado kung anong nilalang pero kakaiba ang bigat ng enerhiyang binibigay sa akin. Hindi kaya ang pusang may-ari ng kuko na nasa iyo, Kuya? Iiwan ko na lang, Owen. Sa palagay ko, hindi ang nilalang na yun na nasa paligid natin sa oras na to. May katubo kong posibleng mga sungto, Owen. Sigurado po ba kayo, Kuya Felix? Oo. Hindi ako pwede magkamali sa nararamdaman ko. Hindi naman ako takot sa mga posibleng mangyari sa atin dito pero nababahala ako sa iyo eh. Lalo na sa kaligtasan mo. Ay, ano ba, Kuya? Huwag na akong isipin. Kaya ko makipaglaban kung kinakailangan. Kung mga aswang nga ang umaligid sa atin, hindi ko sila pwedeng atrasan, no? Hindi ko gusto maging duwag sa harapan nila at maging pabigat naman sa'yo, Kuya Felix. Kahit na Owen, hindi ka to pwedeng pabayaan na lang at baka palayasin ako ni Tia Cordelia kapag may nangyaring masama sa'yo. Dahil sa mga aswang na yun. Hayaan mo na, Kuya Felix. Hanggat hindi tayo sinusugod ng mga aswang sakaling mayroon nang umaligid sa atin ngayon, wala tayong dapat ipag-alala. Ay, sa bagay. Tama ka, Owen. Manatili lang tayong alerto sa paligid natin, ha? Apo, Kuya. Naging mapagmatsyag at alerto na lang kami ni Owen ng mga panahong iyon. Sa tuwing nakakarinig kami ng kaluskos sa paligid namin, kaagad naming tinitingnan pero wala naman kaming nakikita. Nagpatuloy lang din kami sa ginagawa namin doon hanggang sa nakarinig na kami ng sunod-sunod na pag-angil sa paligid namin. Dahil doon, inihanda na naming dalawa ang mga sarili namin dahil naisip naming baka may biglang umatake sa aming dalawa kaya maigpit kaming napapahawak sa aming mga itak. Hindi ako pwede magkamali na hindi pangkaraniwang pag-angil ng aso yung naririnig natin, Owen. Mga asong na marahil yan. Siguro nga, Kuya Felix. Teka, hindi ba't ganyan din ang naririnig natin ng gabing nakita natin yung pusa? Tama nga marahil. Nag-aaway ang mga aswang at ang nasabing pusa ng mga panahong yun, Kuya. Marahil ganun na nga, Owen. Nakakapagtaka kung paano nakakalaban ng pusang yun ng mga aswang dahil normal lang ang laki niya. Pero kung mahiwaga ang hayop na yun, posibleng may ginawa siya para malabanan ng mga aswang. Oo nga po, Kuya. Maganda ka, Owen. Nararamdaman kong may papalapit dito sa direksyon natin.
Ipanigurado ang mga asong na yan. Naatake sa atin dito. Pumwesto ka lang sa likuran ko. Sige po kuya. Alalahin kita mula rito sa pwesto ko. Sige. Hindi tayo pwede maging biktima ng mga asong na yun, Owen. Kailangan natin silang labanan. Nang sa gayon, makauwi tayo sa bahay. Ayaw ko mag-alala sa atin ng uso si Tia Cordelia. Ayaw po Kuya Felix. Ayaw ko rin naman po eh. Ilang sandali pa ang nakalipas noon. May 5 naglalakihang mga aso ang bigla na lang nagsilabasan at pinalibutan kami ng mga ito. Hinarap namin sila ni Owen nang walang takot. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng takot sa kanila. Kahit na alam kong pwede kami mapahamak sa mga ito. Naramdaman ko na lang din noon na biglang nag-init ang kuko ng pusa na ginawa kong kwintas. May kung anong lakas na enerhiyang dumadaloy sa buong katawan ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko maintindihan, pero sa tingin ko ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Pakiramdam ko ay may kasama ako sa laban ng magaganap sa pagitan namin ng mga aswang na iyon. Huwag kang matakot sa kanila, Owen. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka sa mga aswang na to. May tiwala ako sa iyo, kuya. Tutulungan din po kitang labanan sila. Pakiramdam ko, may kakaibang katauhan ang bumabalot sa akin ngayon. Kaya hindi ko nakakaramdam ng kahit anong takot sa mga aswang na yan. Marahil, dahil sa kuko ng pusa na nakuha ninyo, Kuya Felix. Mabuti kong ganun. Hoy! Kung inaakala ninyo matatakot ninyo kami dahil naman kayo, nagkakamali kayo sa bagay na yun! Kuya, may isang nilalang pampapalapit din sa atin. Kaya sigurado akong aswang din siya. Tama ka, Owen. Pero huwag ka mag-alala. Kahit ilang pa ang bilang nila, hindi natin sila tatakbuhan. Kakalabanin natin sila hanggang sa magawa silang mapaslang. Sige po, Kuya Felix. Nang tuluyang makalapit ang isa pang aswang sa amin, matalim ang titig niya sa akin. Hindi naman ako nagpadaig sa kanya at nakipagtitigan din ako hanggang sa siya na mismo ang umiwas. Tiningnan ko ang kabuuan ng nilalang at masasabi kong kakaiba siya kumpara sa 5 naglalaki ang aso na unang dumating. Itim na itim at naglalangis ang buong katawan ng asong na yun at may mahaba siyang mga kuko. Nagbabaga rin ang mga mata niya, pero ramdam kong mas malakas siya kung ikukumpara sa 5 pang mga kasamahan niya. Naisip ko na marahil siya ang pinuno ng mga nilalang, pero may kung anong nasa loob ko na hindi sang-ayon sa ideyang iyon. Hindi ko akalaing sa'yo pala iniwan ng pusang ginangko ko niya, binata. Kaya siguro malakas ang loob mo ngayon dahil sa bagay na yan. Nagkakamali ka sa iniisip mong yan, aswang. Wala sa akin ang kuko ng pusang tinutukoy mo. Huwag mo nga akong gawing tanga, binata. Isa akong aswang, kaya ramdam ko ang enerhiya ng bagay na yon. Hindi ako pwede magkamali ng tangan mo ang kuko ng mahiwagang pusang yon. Teka, anong ibig mo sabihing mahiwagang pusa? Wala pala kayong alam sa pagkakakilanlan ng pusa si Orina. Mabuti naman, dahil walang ibang nakakaalam ng tungkol sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino si Orina. Yun ang kailangan mo sa amin, ha? Kung hindi ako nagkakamali, kayo rin nagpaparamdam sa akin tuwing nandito kami ng pinsan ko, no? Ramdam ko rin ang enerhiya ninyo, kaya huwag na ninyong itanggi pa yun. Tama ka nga, binata. Kami nga ang nagmamatsyag sa inyo dahil alam naming nasa inyo ang kuko ng pusang hinahanap namin. Ibig sabihin, yun ang paki ninyo kung bakit kayo nandito ngayon? Dahil sa sinasabi mong kuko ng mahiwagang pusa? Malamang, yun ang pinakamahalagang dahilan kung bakit minamatsyagan namin kayo at kung bakit namin kayo kaharapin ngayon. Bonus na lang na kapag napatay namin kayo, ay magiging pagkain namin kayong dalawa. Pwes, hindi mangyayari kung ano mang iniisip ninyo. Magiging paglaban kami sa inyo sa abot na makakain namin. Hindi kami magpapatalo sa inyo. O sige, kung gusto ninyo ng laban, yun ang ibibigay namin sa inyo. Kumanda kayo dahil kayong susunod na idadagdag namin sa mga taong nagawa na naming biktimahin. Yun pala ang asong na may gawa nun. Mga hayop kayo! Mga kasama, huwag na tayong mag-aksepa ng oras. Sugurin sila! Dahil sa sinabi niyo ng aswang, inihanda namin ni Owen ang mga sarili namin sa pag-atake nila. Nagsiangilan pa ang mga nilalang at walang ano-ano. Mabilis silang sumugod sa amin ng pinsan ko. Hindi naman kami nagpatinag ni Owen at nagsimulang labanan ang 5 aswang na sumusugod sa amin. Hindi ko alam,
Pero naramdaman kong nag-ibayo ang lakas at liksi ko ng mga panahong iyon. Nagagawa kong mabilis na iwasan ang mga pag-atake ng 3 aswang sa akin. Napapatingin ako kay Owen na noon ay nakatuon lang din ang pansin sa pakikipaglaban sa 2 aswang na umaatake sa kanya. Huwag din niyo akong bibiguin! Mahina lang ang 2 yan! Kaya inaasahan kong matatalo ninyo sila! Kung iniisip mong mahina lang kami, papatunayan namin na mali ka! Ipapakita namin sa iyo kung paano namin papatiin ang mga kasamahan mo! Kumagta kayo! Ha, kahit mapatay ninyo sila, hindi pa rin sapat yun para masabing malakas kayo! Kung hindi lang dahil sa kuko na mahiwagang pusa na hawak mo, marahil hindi ka magkakaroon ng ganyang lakas at bilis! Magpasalamat ka dahil napapakinabangan mo ang bertod ng bagay na yon! Sige! Sabihin na natin dahil sa kuko ng mahiwagang pusa na nasa akin, kaya ako nagkakaroon ng pambihirang lakas at liksi. Dahil doon, alam kong mahihirapan din kayong kalabanin ako! Huwag kang magpakampante! Madali lang talunin ang isang tulad mo na umaasa sa bagay na yon! Tignan na lang natin. Pagkatapos ko rito sa mga kasamahan mo, isusunod kita! At huwag lang sasama ang loob mo kapag hindi mo nagawa yung binata. Humanda kayo! Ang taong itinuturing niyong mahina ang makakapatay sa inyo ngayon! Dahil sa pangmamaliit ng aswang sa amin ni Owen, sobra akong nagalit sa kanya. Ibinuhos ko sa pakikipaglaban sa mga aswang ang nararamdaman kong galit at walang tigil ko silang pinagtataga gamit ang itak ko. Napansin kong nagulat ang mga aswang dahil sa liksi ko, kaya nagawa ko silang masugatan. Napangisi ako nang marinig ko ang kanilang paghiyaw, kaya hindi na ako nagdalawang isip na tuluyang patayin sila. Nakita ko pa ang takot sa mga mata nila bago ko sila bawian ng buhay. Nang mapaslang ko ang 3 kalaban ko, tinulungan ko na si Owen sa 2 aswang na kaharap niya. Inatake ko ang mga ito at sa loob lang ng ilang minuto, nagawa kong mapatay sila. Grabe, ang galing mo, Kuya Felix! Nagawa mo pati ng mga aswang na yun! Yun ang nararapat sa mga tulad nila, Owen. Hindi na dapat sila binubuhay dahil wala rin silang awa kung pumatay ng mga inosenteng taong kagaya natin eh. Walang iya ka, binata! Naubos mong pasangin ang mga kasamahan ko! Marahil, nagulat ka sa mga nakita mo, no? Alam kong hindi mo pa inaasahan na kayang patiin ng mahinang tulad ko ang mga kasamahan mo. Talagang hindi ko inaasahan yon. Kahit pa nasa iyo ang kuko ni Orina, hindi ko inaakalang magaling ka rin sa pagkikipaglaban. Hindi lahat ng mahina ay walang tinatagong lakas. Hindi rin lahat ng malalakas ay walang tinatagong kahinaan. Oh, bakit? Mukhang takot na takot ka rin yata ngayon ah. Kagaya ng mga kasamahan mo kanina. Magkakamali ka kung iniisip mong natatakot ako sa'yo. Huwag kang magsaya dyan, binata. Hindi pa tapos ang laban dahil may mga kasamahan pa akong paparating dito. Oras na dumating sila, siguradong wala na kayong takas pa! Handa kong harapin kayo kahit marami pa kayo. Hindi ako natatakot sa inyo! Nagalit ang aswang na iyon dahil sa sinabi ko sa kanya. Walang ano-ano, may nagsidatingan pang ibang mga aswang na kasamahan niya. Nakita ko siyang napangisi, kaya naikuyom ko ang mga palad ko dahil nakaramdam ako ng inis sa nilalang. Sinenyasan din niya kagad ang mga kasamahan niya na sugurin kami, kaya hindi na rin nagdalawang isip ang mga ito na sundin siya. Napatingin naman ako kay Owen at napatango sa kanya bilang hudyat na sasalubungin namin ng atake ang mga aswang. Tignan natin kung magagawa pa ninyong mapas lang ang mga kasamahan ko! Hindi kami magpapatalo sa inyo! Owen, mag-ingat ka sa kanila. Tutulungan na lang kita kapag nagawa kong patayin ng iba sa kanila. Sige po, Kuya Felix! Sa ngayon, gagawin ko ang makakaya ko para makipaglaban. Sige na, Owen. Makipaglaban na muna tayo sa kanila. Opo, Kuya! Hindi ko hahayaang matalan ninyo kami. Lalabanan ko kayo hanggang maubos kayo lahat. Huwag silang hayaang makatakas pa. Hulihin na lang natin sila at hayaang si Pinunong Agustus ang humusga sa magiging kamatayan nila. Ginagalit ako ng gusto ng binatang yan. Kaya hindi sapat na patayin lang siya sa mabilis sa pamamaraan. Dapat siyang pahirapan. At alam kong mas gusto ni Pinunong Agustus na gawin ang bagay na yon. Hindi mangyayari kung namang iniisip mo. Umanda kayong lahat! Buong tapang kong kinalaban ang mga aswang.
Naramdaman ko ang pag-init ng buong katawan ko at mas nag-ibayo pa ang aking kakayahan. Nagugulat man ang mga aswang pero patuloy pa rin silang nakikipaglaban sa akin. Kinuuna lang ang gulat ko nang marinig kong napasigaw si Owen kaya napalingon ako sa kanya. Nakita kong nakahandusay pa siya sa lupa kaya tutulungan ko sana siya. Bago pa man siya makalapit, bigla akong nakaramdam ng hilo nang may naramdaman akong pumalo sa ulo ko. Nandilim din ang paningin ko at hindi ko na napigilan ang matumba hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nagising na lang kami noon ni Owen nang makarinig kami ng ingay sa paligid namin. Kuya Felix, teka, ano nangyari? Bakit nakakulong tayo rito? Aray! Ang api ng mga sugat ko. Hindi ko rin alam, Owen. Nahimatay ako kanina kaya hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Teka, nagawa tayong mahuli ng mga asong na yun. Ayop sila. Ang sakit ng ulo ko. Nasa ginawa nilang paggampas sa akin kaya ako nawalan ng malay. Ayos ka lang po ba, kuya? Oo, Owen. Medyo masakit lang yung ulo ko ngayon. Ramdam ko pa rin ng kaunti yung hilo eh. Pero kaya ko pa naman. Ikaw, ayos ka lang ba? May mga natamuka sugat dahil sa mga aswang na yun. Ayos lang din po ako, kuya. Huwag na po ninyo akong lalahanin. Makakaya ko naman po tiisin ang hapdi ng mga sugat ko eh. Sige, kailangan natin makaalis sa lugar na to. Hindi ko alam kung saan tayo pero may katuba kung nasa kuta tayo ng mga aswang na yun. Di nila marahil nila tayo rito para hirap sa kanilang pinuno. Siguradong pahihirapan nila tayo. O kaya may ibang pakay sila sa atin. Mukhang ganun na nga po, Kuya Felix. Mukhang nagkakasiyahan na rin ng mga aswang na yun, oh. Inakala siguro nilang nagtagumpay na sila dahil nagawa nila tayo matalo at mahuli. Pero hindi tayo basta-basta susuko na lang, Owen. Aalis tayo rito at uubusin natin silang patayin. Hindi ko na palalampasin pang pagkakataong magawa yun. Lalo na, alam nating sila ang nananalasa at nambibiktima sa mga kanayunan. Dapat na matigil ang gawain nilang yun. Tama ka nga po dun, kuya. Pero paano po natin gagawin yung bagay na yan kung hindi mo nahawak yung buko ng mahiwagang pusa? Malaki po yung natutulong dun sa pakikipaglaban eh. Kapag wala yung bagay na yun pareho po tayo mahirapan. Dahil sa sinabi niyo ni Owen, mabilis kong kinapa ang leg ko. Inasahan kong hindi ko nasuot ang kuko ng mahiwagang pusa na ginawa kong kwintas. Pero ganoon na lang ang tuwa ko nang mapag-alamang suot ko pa ito. Sinigurado kong nasa akin pa ang kuko ng mahiwagang pusa at napangiti ako dahil hindi ito nakuha ng mga aswang na iyon. Wala tayong dapat ipag-alala sa bagay na yun, Owen. Ano pong ibig niyo sabihin, Kuya Felix? Ito, nasa akin pa rin ang kuko ng mahiwagang pusa at hindi ito nakuha ng mga aswang na yun. Marahil, inakala nilang kwintas talaga ito na suot ko kaya hindi na sila nag-abala pang kunin ito. Grabe, hindi ko akalaing tanga rin pala yung mga nilalang na yun eh. Buti naman po kung ganun, kuya. Yung kailangan na lang po natin gawin ngayon ay tumakas mula sa kulungan to. Pero paano natin gagawin yun gayong wala na sa atin ang mga itak natin, kuya? Mag-isip tayo ng paraan para makaalis dito, Owen. Hanggat wala pa yung mga aswang na yun, susubukan natin tumakas. Hindi tayo pwede manatili rito at hintayin na lang ang kamatayan nang hindi tayo lumalaban sa kanila. Sige po, Kuya Felix. Ano kayong pinabalak nila sa ating dalawa, no? Paniguradong hindi nila tayo titigilan eh. Isa lang ang alam kong pwedeng solusyon sa bagay na yun para mawala sila sa landas natin, Owen. Ano naman po kayo, kuya? Papatayin natin silang lahat. Kapag dagawa natin maubos ang kanilang lahi, paniguradong walang mga aswang ang habol pa sa atin. Tsaka bukod pa ron, masisigurado natin ang kaligtasan nating tatlo ni Tia at maging ng iba pang mga tao sa mga kanayunan. Kapag naubos natin silang paslangin, wala na rin mambibiktima pa ng mga alagang hayop at ng mga taong tulad natin. Gusto ko rin yung ideya mong yan, kuya. Napapaisip lang ako kung makakaya ba natin gawin yun. Ano ba? Magtiwala lang tayo, Owen. Kakayanin natin ang bagay na yun dahil magtutulungan tayo. Tsaka isa pa, malakas ang kutob kong matutulungan tayo ng kuko ng mahiwagang pusa na hawak ko para mapagtagumpay ng plano natin pag-ubos sa lahi ng mga aswang na yun. Sana nga po, kuya. Nasa ganoong sitwasyon kami ni Owen nang may natanong kaming mga aswang na papalapit sa aming kinaroroonan. Nag-inig kaagad ang pakiramdam ko, lalo na at ramdam ko ang kakibang lakas ng aswang na papalapit sa amin. Kinutuban ako na marahil ay yun ang nilalang
na namumuno sa mga aswang na nandoon at hindi nga ako nagkakamali. Nang tuluyan sila makalapit sa amin, kitang-kita ko ang kaibahan ng anyo niya kung ikukumpara sa mga aswang na nasasakupan niya. Mas naglalakihan ang kanyang mga pangil at mas mahaba ang kanyang kuko. Nagbabaga rin ang kanyang mga mata at napupuno ng balahibo ang mukha niya. Malaki din ang kanyang pangangatawan at kakaiba ang maitim na aurang nakapaligid sa kanya. Pinulong Agustos, sila po ang mga tao na huli namin ngayong gabi. Magaling sa pagkikipaglaban na pangayan at nagawa nilang paslangin ang ilan sa mga kasamahan natin. Dinala namin sila rito dahil gusto naming pahirapan sila bago patayin. Yun ay bilang ganti sa pagpatay nila sa mga kasama natin. Hindi ko akalaing magagawa silang talunin ng mga taong yan. Ang binatang yan ba ang tinutukoy mong may tangan ng kuko ng mahiwagang pusa na yon? Opo, Pinunong Agustos. Siya nga po yun. Hindi pa po namin nakukuha sa binatang yan ang kuko ng mahiwagang pusa. Dahil kaya po ang hinihintay naming kumuha ng bagay na iyon sa kanya. Mabuti naman at naisipan ninyong dalhin sila rito sa kuta natin. Pagkatapos kong makuha sa binatang yan ang kuko ng mahiwagang pusa, pwede na ninyo silang patayin at pagsaluhan. Opo, Pinunong Agustos. Masusunod po ang sinasabi po ninyo. Kaya pala kakaibang enerhiyang bumabalot sa iyo, binata. Ikaw palang may hawak sa kuko ng mahiwagang pusa. Ibigay mo na sa akin ang bagay na yon at huwag mo na akong galitin at pahirapan pa. Wala sa akin ang hinahanap ninyo. Tanungin mo yung mga alagad mo kung sino ang kumuha. Dahil baka isa sa kanila ang lihim kang tinatraidor. Huwag mo kaming linlangin, binata. Alam pong hindi po nakukuha ng kahit na sino sa amin ang kuko ng mahiwagang pusa na hawak mo. Huwag kang magsinungaling. Kung ayaw mong patay kita, ora mismo! Hindi ako natatakot sa inyo. Kahit ano pang gawin niyo sa akin, wala akong maibibigay sa inyo. Dahil wala na nga sa akin ang bagay na yon. Kuya Felix, kapag nagalit sila ng gusto sa atin, siguradong katapusan na nating dalawa. Huwag kang matakot at mag-alala, Owen. Ako na bahala rito. Magtiwala ka lang sa akin. Hoy! Huwag na kayo magbulog-bulungan parehan. Huwag na rin kayo magbatikas pa. At ibigay na ninyo kay Pinulong Agustos ang bagay na hinahanap niya. Gaya nga na sinasabi ko, wala sa akin ang hinahanap ninyo. Kung hindi nga ninyo nakuha to sa akin, marahil ay naiwala ko na yun. Sinungaling! Hindi ako tanga. Para maniwala ng sinasabi mong yan, pirata. Ramdam kong nasa iyo pa rin ang kuko ng mahiwagang pusa. Kaya mabuti pa, hayagin ang bagay na yan. Hindi ko kayo sasaktan at hahayaan ko kayong makatakas. At hindi rin ako tanga para maniwala sa isang tulad mo. Bibigyan pa kita ng pagkakataon, pirata. Pero kung sigurado ka na sa pasya mong hindi mo ibibigay sa akin ang bagay na hawak mo, wala rin ako magagawa pa. Kung hindi daanan sa daas ang pagkuha nito sa'yo. Wala akong pakialam kung maglaban pa tayo ngayon. Mas mabuti na rin yun para mapatunayan namin sa inyong hindi kami mahihina kagaya ng iniisip ninyo. Lumalakas ka lang dahil sa tangan mong kuko na mahiwagang pusa. At kapag wala yan, siguradong madali lang para sa amin na patayin ka! Tama si Ensong tungkol doon. Kung ganon, mas may dahilan ako kung bakit hindi ko ibibigay sa inyong bagay na yun. Kung ganon, wala na akong magagawa pa. Ilabas sila sa kulungan! Kuya Felix, ano pong gagawin natin? Huwag ka matakot, Owen. Hindi kita pababayaan. Akmang bubuksan na sana ng mga aswang ang kulungan namin. Hindi ko inaasahang may mapapansin ako sa hindi kalayuan. Nagulat ako nang mapagtanto ko kung anong nakakulong sa isang hawla na nakita ko roon. May naisip akong paraan noon at bago pa man mabuksan ng mga nilalang ang kulungan namin, sinabihan ko ang mga ito na itigil ang kanilang ginagawa dahil ibibigay ko na sa pinuno nila ang kuko ng mahiwagang pusa na kailangan nila. Sumenyas naman ang pinuno ng mga aswang na tigilan ang ginagawa nila, kaya sumunod ang mga ito. Lumapit siya sa amin, kaya nakipag-usap ako sa kanya. Mukhang nagbago yata ang isip mo, binata. Pumapayag ako na ibigay sa inyo ang kuko na mahiwagang pusa na nasa akin. Pero sa isang kondisyon. At ano naman ang kapalit na pagbigay mo sa akin ng bagay na yung binata? Hala,
Gusto kong pakawalan ninyo lang kami ng pinsan ko. Kasama ang pusang nakakulong sa hawlang yon. Kuya Felix, hindi ba't ang pusang yan ang nakita natin ng gabing yun? Eh siya ang may-ari ng kukong yan eh. Kaya siya marahil ang tinutukoy nilang mahiwagang pusa. Grabe, tama yung naging hinala natin sa hayop na yun. Sige, kung iyan ang gusto mo, yan ang gagawin ko. Wala rin namang kuwenta sa akin ang pusan yan eh. Ang tanging habol ko lang naman sa kanya yung mahiwaga niyang kuko. Sige, pakawalan muna ninyo ang pusang yon bago kami ng pinsan ko. Naninigurado lang ako na hindi nyo kami tataydurin. Sigurista ka talaga. Tyson, pakawalan ninyo ang pusan yan. Sige po, binunulugustos. Siguraduhin mo lang na ibibigay ninyo sa akin ang kuko ng mahiwagang pusa, binata. Dahil sa oras na traidorin mo ako, paniguradong mamamatay kayo ng pinsan mo. Kasama ng pusa niyan! Hindi ako nakaibig sa sinabi ng pinunong aswang. Kahit binantaan niya ako, hindi pa rin ako nakaramdam ng kahit anong takot. Napatingin ako kay Owen na noon ay naguguluhan sa ginagawa ko. Nang mapakawalan si Orina, ang mahiwagang pusang tinutukoy nila, kami naman ang sunod na pinakawalan. Nang makalabas kami sa kulungan, inihintik ng pinunong aswang na ibigay ko sa kanya ang tuko ng mahiwagang pusa. Pero bukunahan pa siya kung gawin ang bagay na hindi inaasahan. Hayop ka, binata ka! Pagulin sila! At huwag silang hayaang makatakas mo! Patay ng tao yan! Traitor sila! Sumunod ka lang sa akin, Owen. Huwag ka matakot. Hindi kita pamabayaan. Tumakbo na muna tayo at maghanap ng harmas na pwedeng panlaban sa mga aswang na yan. Sige po, Kuya Felix. Hindi ko akalain ganito pala ang pagiging plano mo. Akala ko ibibigay mo na talaga sa kanila ang kuko ng mahiwagang pusa eh. Hindi mangyayari yung bagay na yun, Owen. Lalaban ako sa abot na makakaya ko para lang maprotektahan ito. Hindi dapat mapasa kamay ng mga masasamang nilalang ang bagay na to. Gagamitin lang nila ito sa kasamaan. Tama ka, Kuya. Bilisan pa natin ang pagtakbo. Hinahabol tayo ng mga aswang. Kaya kailangan natin makahanap ng kahit anong armas laban sa kanila. Opo, Kuya. Sa baging yun. Panigurado may makikita tayo roon. Sige, tara na. At doon tayo pupunta. Sige po, Kuya. Patayin ninyo ang hayop na yan! Gusto kong pugutan niyo sila ng mga ulo! Hindi kami tumigil ni Owen sa pagtakbo. Alam naming galit na galit noon ang pinuno ng mga aswang dahil sa ginawa namin. Kaya wala na kaming ibang mapagpipilian pa kung hindi ang makipaglaban sa aswang. Ganoon na lang ang tuwa namin nang may makita kaming mga sibat. Kinuha namin ito at nagpasyang iyon ang aming gagamitin bilang armas. Aalis na sana kami roon pero may nakita pa kaming isang itak. Kaya kaagad din namin kinuha ang mga iyon. Dahil malapit na sa amin ang mga aswang, hindi na kami tumakbo pa. Hinarap namin sila. Napuno ng mga pag-angil ang buong lugar dahil sa mga ingay ng mga aswang. Wala nang atrasan pa to, Owen. Dito na tayo sa sitwasyong to. Kaya lumaban na lang tayo sa kanila. Opo, Kuya Felix. Kailangan natin makauwi ng buhay. Alam ko nag-aalala si nanay sa ating dalawa eh. Tama ka, Owen. Tatapusin na natin ang mga aswang na to. Sa pagtutulungan natin, alam ko makakaya rin natin puksain sila. Kapag nagawa natin yon, magiging ligtas na tayo. Sige po, Kuya Felix. Makakaasa kayo. Nagagawin kong lahat para labanan sila. Hindi ako matatakot sa kanila kagaya mo. Alam kong papadlubahin tayo ng itaas para matalo ang mga kampo ng kadiliman. Tama ka, Owen. Maganda na tayo at papalapit na sila. Wala tayong ititira sa kanila. Sugod na, Owen! Humanda kayo! Uubusin namin kayo lahat! Mga traitor kayong dalawa! Humanda kayo! Dahil hindi na kayo sisikatan pa ng araw! Puputulin namin ang bawat bahagi ng katawan nyo at lalantakan ang mga atay ninyo! Kayo ang dapat na mamatay! Mabubulok ang mga halang na kaluluwa ninyo sa impyerno! Magiging katapusan na ng pambibiktima ninyo ngayong gabi! Nagipagbuno kaming dalawa ni Owen sa mga aswang. Walang tigil naman ang pagdating ng mga ito, kaya itinuon namin ang buong atensyon namin sa pakikipaglaban. Gamit ang mga sibat at mga itak na nakuha namin, pinapaslang namin ni Owen ang mga aswang. Nagtulungan kami ng pinsan ko hanggang sa napabagsak namin ang unang grupo na sumugod sa aming dalawa. Nagtaka naman ako noon dahil ramdam ko ang kakaibang init sa buong katawan ko. Tipong binabalot ng malakas na enerhiya ang buong sistema ko. Hindi talaga ako nakaramdam ng kahit katiting na takot
Kahit na alam kong marami kaming makakalabang mga aswang ni Owen. Maging ang pinsan ko noon ay hindi ko rin nakitaan ng takot dahil seryoso siyang nakatingin sa mga nilalang. Hindi pwede mangyari ang bagay na to! Hindi ka pwedeng gabayan ni Augulang! Imposible! Kuya, naging kakaiba ang aura mo. Hindi ko alam pero nararamdaman ko rin na hindi basta-basta ang lakas na meron ka ngayon. Mabuti na yun, Owen. Tignan mo ang mukha ng mga aswang dahil nalatahan takot sa kanilang mga mata. Siguradong dahil dito sa bertod ng kuko ng mayiwagang pusa na tangan ko. Huwag kayo matatakot sa binatang yan! Kahit ginagabayan na siya ni Augulang dahil sa kakaibang lakas na meron siya! Hindi tayo dapat magpatinag sa kanya! Kapag nagtulungan tayo, magagawa pa rin natin silang patayin! Hindi ko man alam kung sino ang agurang na tinutukoy ninyo. Pero sa reaksyon ninyo ngayon, batid kong kinatatakutan ninyo siya. Ngayon, mas nag-iba yung panglakas ko. Siguradong nagdadalawang isip na rin kayo kung matatalo niyo pa ba ako ngayon. Huwag ka magpakampante, binata. Kahit Diyos pa man ang gumabay sa inyo, hindi mo pa rin kami mapipigilan sa kagustuhan naming patayin kayo! Kapag nawala ka na, masasol na ni Pinunong Agustos ang kuko ng mahiwagang pusa. Mas magiging malakas pa siya. Hindi na kayo matutulungan ng pusang iniligtas ninyo dahil umalis na siya at pinabayaan kayong dalawa! Kahit hindi niya kami tulungan, alam kong makakaya namin kayo ni Owen. Mayabang ka lang dahil tangan mo ang kuko ng mahiwagang pusa! Kapag nagawa kong makuha yan sa iyo, tignan natin kung maglalakas ng loob ka pa para patayin at ubusin ang angkan namin! Sagunin sila! Walang titigil hanggat hindi napapasa ang dalawang yan! Hindi namin kaya atrasan! Lalaban kami sa inyo ng batayan! Tama! Hindi kami susuko hanggat hindi kayo naubos! Muli kaming nakipaglaban sa mga aswang. Ramdam ko ang paggaan ng katawan ko, dahilan para mas maging mabilis pa ang mga kilos ko. Halos gaya ng liksi ng pusa na umiiwas sa mga kalaban, ay ganoon din ang naging kakayahan ko. Hindi na rin ako gaanong masabayan ng mga aswang, kaya napabilis ang pagpatay ko sa kanila. Pagkatapos ko silang tagain sa kanilang leeg at dibdib, itinarak ko sa lalamunan nila ang sibat na hawak ko, na siyang nagiging dahilan para mamatay sila. Napansin kong nagsiatrasan ng mga aswang dahil sa takot sa akin. Napangisi lang ako dahil maging ang aswang na si Esyong ay hindi na rin magawang umatake sa akin. Tinulungan ko si Owen hanggang sa napabagsak naming dalawa ang 3 aswang na kalaban niya. Nasa ganoong sitwasyon kami nang dumating ang pinuno ng mga aswang. Ano nangyayari dito? At bakit hindi pa rin ninyo napapatay ang dalawang yanesya? Pinulong Agustos, mas naging malakas at maliksi ang binata, kagaya ng mahiwagang pusa. Kaya medyo pahirapan sa amin na matalo sila. Pinagabayan rin siya ng Diyos na si Augulang, kaya natatakot ang mga kasamahan natin sa kanya. Mga tuwag! Hindi ibig sabihin na ginagabi si Agura ay hindi na ninyo matatalo ang binata yan! Grabe, iyan pala magalit ang isang pinuno ng mga aswang? Tumahimik ka, binata! Walang karapatan ng isang traitor na tulad mo na pagtawanan kami mga aswang! Huwag kang magpakasaya dahil hanggat nabubuhay kami ay hindi matapos ang laban! Alam ko naman yon. Kaya nga balak naming tapusin kayong lahat eh. Mukhang hindi mo maaasahan ang mga nasasakupan mo dahil takot na sila sa akin. Huwag mong isipin na ganoon ang mangyayari. Kahit takot ang mga yan, wala silang magagawa kung hindi ang makipaglaban sa inyo. Sagunin niyo ang dalawang yan! Ang sino mang hindi susunod at magiging duwag ay ako mismo ang papatay sa inyo! Subukan na tayo sa kanila! Dahil sa sinabi ni Pinunong Agustos sa kanyang mga nasasakupan, wala nang nagawa ang mga aswang kung hindi ang sumunod sa amin. Inatake na rin namin sila ni Owen at bawat aswang na papalapit sa akin, buong lakas kong tinataga sa leeg. Namamangha ako dahil hindi ko akalaing kaya kong putulin ang ulo nila kahit sa isang pagtagalang. Ginamit ko rin ang hawak kong sibat para itarak ko ito sa lalamunan at tiyan nila. Halos hanggang 3 aswang ang kayang pagsabayin ng sibat na hawak ko. Patuloy lang silang sumusugod sa amin. Naiiwasan ko ang mga pagtatake nila habang sila ay nagagawa kong tamaan. Labis na galit noon ang pinunong aswang nang magawa naming mapas lang ni Owen ang mga alagad niyang
inutusan niyang umatake sa amin. Hayop kang binata ka! Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa mga nasasagopan ka! Hindi ako nagpapahamak sa kanila kung hindi ikaw rin mismo na kanilang pinuno! Alam mong natatakot ang mga kasamahan mo, pero pinilit mo silang makipaglaban! Dahil isang katuwagan ang matakot sa isang binata na kinakabayan lang ni Agura! Hindi ka tanggap-tanggap para sa isang pinuno at bagay na yon! Isa kang makasanlihing pinuno kung ganon. Mas pipiliin mong mapas lang ang mga nasasakupan mo para lang mapatunayan ang pagiging pinuno mo. Wala kayong alam sa mga pinagdaanan ko. Kaya wala kayong karapatan na husgan ako bilang isang pinuno. Hindi ko matatanggap na isang binata lang katangan ng kuko ng mahiwagang pusa ang papasya sa angkang pinamumunuan ka. Naiinsulto ko bilang aswang na nagmula sa lahi ng mga burasuan. Kakaiba ang lahing pinagmulan mo ah. Tama ka. Nakakaiba ang lahing pinagmulan ko. Hindi lang kami nabubuhay dahil sa pambibiktima ng mga hayop at tao. Mas lumalakas sa mga tulad kong burasuan kapag nagkakaroon kami ng mga bagay na mula sa mahiwagang hayop. Kagaya nga ng pusang may-ari ng kukuntangan mo, binata. Ibig sabihin, kailangan din namin ng mga bertod na mula sa mga engkantadong mga nilalang. Ibig sabihin, kapag nakuha mo ang kuko na may hiwagang pusa sa akin, mas lalakas ka? Oo, hindi lang ako magiging malakas. Dahil higit pa roon, ang kayang ibigay sa akin ang bagay na yon. Hindi ako mamamatay agad-agad. Kapag nagawa kong sunugin at langhapin ang usok na nagbubula sa kuko ni Orina. Kanina pa ako nagtataka kung sinong tinutukoy ninyong agurang at Turini. Eh kung kailangan mo ang kuko na to, gaano ba kahiwaga ang pusang nagmamayari ng bagay nito ha? Nagagamit mo ang bisa ng kuko na may huwagang pusa. Pero hindi mo alam kung sino at anong nilalang sila. Eh naiwan lang ng pusang yun ang kuko niya, Kuya Felix. Kaya wala kaming kaalam-alam tungkol sa bagay na yan. Eh kung hindi lang namin kayo nakakainkwentro, marahil hindi namin malalaman ang lahat ng to eh. Ay may huwagang pusa na tinutukoy namin ay alaga ng isang Diyos na si Agura. Kinatatakutan siya ng mga aswa. Pero hindi ibig sabihin na hindi namin siya kayang labanan. Sa pagkakaalam namin, kapag wala sa mahiwagang pusa ang mga kuko niya, nawawalan siya ng kapangyarihan. Dahilan para mahuli namin sa kanila. Pero dahil sa inyo, nakalaya ang hayop na yon. Mabuti na rin yon. Kesa naman ikulong din niyo siya at tuloy sa manghina. Kapag nakita ko siya, ibibigay ko sa kanyang kuko niya na sa gayon, ay magawa niyang tapusin ang lahi ninyo. Hindi mangyayari yun. Dahil umalis na ang pusang yun dito. Paniguradong hindi na rin ito babalik pa. Kaya huwag na kayong umasang babalikan na kayo para tulungan. Ngayon, malalaman natin kung sinong mas malakas. Kaya, mga kasamahan, sumugod tayong lahat sa kanila! Wala na kaming nagawa ni Owen noon kung hindi kalabanin ang mga aswang. Kahit lagpas 7 ang bilang nila kasama ang kanilang pinuno at ang kanang kamay niya, hindi namin sila inatrasan. Bawat aswang na lumalapit sa akin ay walang awa kong pinapatay. Nakikipagsabayan din ako sa pinuno ng mga aswang at kay Encho. Halata sa mukha nila ang pagkamangha at pagkainis dahil hindi man lang nila ako nagawang tamaan ng kanilang pag-atake dahil sa kakaibang diksi na mayroon ako. Napatingin ako kay Owen at napangiti ng magawa niyang mapabagsak ang 2 aswang na kalaban niya. Walang pagdadalawang isip din siyang sumugod sa mga kalaban ko para tulungan ako sa mga ito. Hindi ko kayo hayaang saktan ng pinsan ko! Paglakas din ng loob ng isang nilala! Enzo, ikaw nang bahala sa kanya at ako naman sa binatang to! Huwag mo nang bubuhayin pa ang pisa niya at ipakita mo kung paano mo rin paslangin ang isang yan! Sige mga binunong Agustos! Gagawin ko po ang sinasabi ninyo! Owen, pumunta ka! Huwag ka magpatalo sa aswang na yan! Opo kuya! Ako na po bahala sa kanya! Patayin na rin po ninyo ang aswang na yan! Nang sa kayo ni makauwi na tayo sa bahay! Nangangarap pa kayong makakauwi ng buhaya! Pwes, hindi mangyayari ang bagay na yon! Papatayin namin kayong dalawa! Tudukotin ko ang lamang loob ninyo! Lalong-lalo na ang atay ninyo! Ipaghiganti ko ang mga kasamahan kong pinagtay ninyo! Huwag kang puro salita dyan! Tapusin na natin ang laban! Para malaman natin kung sino nga ba sa atin ang mas malakas!
Alam kong mas malakas ako kesa sa'yo, Pirata! Tignan natin dalawa. Humanda ka! Tisikat ang araw na walang natitira sa buong hanggan ninyo dahil mauubos namin kayong patayin! Kanya-kanya na kami ni Owen ng pagkikipaglaban noon. Siya kay Ensyong at ako naman kay Pinunong Agustus. Napuno ng hiyawan naming apat ang buong lugar. Walang gustong magpatalo sa isa't isa at patuloy na nakikipaglaban para sa mga buhay. Dahil sa pag-iinit ng buong katawan ko doon, pakiramdam ko ay may kasama ako sa pagkikipaglaban kay Pinunong Agustus. Napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Dahil sa pag-atake niya sa akin, nagawa niya akong masugatan sa bandang tiyan ko. Napahiyaw ako dahil doon. Inakala kong aatakihin niya ako, pero iba pala ang punteriya niya. Pinutol niya ang kwintas ko at mabilis na kinuha ang kuko ng mahiwagang pusa. Sa wagas, nahuli ko rin ang kuko ng mahiwagang pusa sa'yo, Pirata! Wala ka nang magiging laban sa atin ngayon! Madali na sa akin! Ang patayin ka! Teka! Hindi pwede mangyari to! Hindi dapat mapasa kamay mo ang bagay na yan! Teka, Sandra! Bakit hindi naging ginto ang kulay na ito? Anong hindi nagliliwanag ang kuko ng mahiwagang pusa? Kahit tawagan nito ni Pinunong Agustus! Iyan nga din ang nangyayari sa akin nang hawakan ko ang bagay na yan noon eh. Hindi man lang ito nag-iba ng kanyang kulay at nanatiling itim. Wala rin akong kakaibang naramdaman. Kaya marahil, isa lang ang ibig sabihin nito. At ano naman yun kung ganon? Pinipili ng bagay na yan ang tao nga hawak sa kanya. Marahil si Kuya Felix ang napili niya. Kaya sa kanya lang nagkakaroon ng bisa ang kuko ng mahiwagang pusa. Imposible! Hindi ko alam, pero kahit hindi ko nahawak ang kuko na mahiwagang pusa, ramdam ko pa rin ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa akin. Napangisi ako dahil walang naging epekto sa pinuno ng aswang ang bagay na iyon kahit nahawak niya na ito. Nasa ganoong sitwasyon naman kami nang makarinig kami ng mabibilis sa mga pagyabag papalapit sa kinaroroonan namin. Nagtaka kami kung sino yon, pero bago pa man makaiwas ang pinuno ng mga aswang, nagawa na siyang atakihin ng malaking pusa na kulay abo. Nagliwanag ito, lalo na ang mga mata niyang kakulay ng buwan. Dahil sa ginawa niyang pag-atake sa pinuno ng mga aswang, tumilapon ang nilalang at nabitawan niya ang kuko ng mahiwagang pusa. Mabilis ko namang kinuha ito at nang mahawakan ko nga ang bagay na iyon, naging kulay ginto iyon at biglang nagliwanag. Napapikit ako at hinayaan ang kakaibang enerhiyang lumukob sa akin. Kuya Felix, ano nangyayari sa'yo? Binabalot ka ng puting aura. Hindi ko rin alam, Owen eh. Pagkita ko lang ng isang lalaking nagliliwanag nang hawakan ko ang kuko na mahiwagang pusa. Marahil, siya yung tinutukoy nilang si Agurang. Hindi maganda to! Hindi pwedeng nagpakita sa'yo si Agurang! Ramdam ko ngayon ang kakaibang puwersang lumulukob sa buong pagkatao ko. May kung ano rin sa akin na nagnanais na mapas lang kayong dalawa ng pinuno mo. Imposibleng binasbasan ka ni Agurang! Marahil, sinabi mo lang ang bagay niya para takutin kami! Hindi ako nagsisinungaling dahil nakita ko siya! Tama ka. Marahil na binasbasan niya ako para talunin kayo. Kung kinatatakutan ninyo ang bagay na yon, hindi na ako mahihirapan tapusin kayong dalawa! Hindi ako papayag na matalo mo ako, Binata! Mapatayin kita bago mo pa ako mapatay! Asa! Ano pa ginihintay mo? Sukurin mo na siya! Sige ba, Pinunong Agustus? Kahit ito ang magiging huling laban ko bago ako mamatay, alam kong hindi ako naging tuwag dahil ginawa ko ang obligasyon ko bilang kanang kamay mo. Umanta kayo! Hindi pa man nakakaalis sa kinatatayuan niya ang aswang na si Ensyong. Mabilis ko siyang nilapitan. Napangisi ako nang makita ang labis na gulat sa mukha niya. Dahil sa ginawa kong iyon, hindi na rin ako nagdalawang isip pa noon na tagain siya ng itak sa leeg. Kasabay ng pagtarak ko ng sibat sa lalamunan niya. Napaungo lang siya at nakabulagat pa ang mga mata niya na bumagsak sa lupa. Nang makita naman ng pinuno ng mga aswang ang ginawa ko sa kanang kamay niya, mabilis siyang tumakbo palayo. Narinig namang naming gumiyaw ang malaking pusa at mabilis siyang hinabol ang pinuno ng mga aswang. Sumunod na rin ako sa kanila at nang mahuli namin si Pinunong Agustus, hindi ko na inaksaya ang pagkakataon para patayin siya.
kamatayan ng kaparusahan para sa pagkakasala mo! Isa kang makasariling pinununahan pang isakripisyo ang mga nasasakupan mo para sa pansariling interes mo! Ngayon, tatapusin ko na ang kasamaan mo! At Agyusap, huwag mo akong patayin, binata! Pangako, kapag pinatakas mo ako, hindi na ako babalik at magpapakita sa inyo. Naalis na ako sa bayang ito! Hindi na ang lahat para sa iyo, Pinunong Agustos. Huwag mong gagawin yan! Tagagiusap mga! Walang saysay ang pakiusap mo dahil ito ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan mo! Kamhin mo kung paano ko itarak sa tiyan mong sibat na to hanggang umabot dyan sa leg mo! Ayan na! Aray! Katapusan mo na ngayon! Ito nararapat sa mga aswang na tulad mo! Ang itarak sa leg mo ang sibat na to hanggang sa magawa nitong tuhugin ang ulo mo! Kuya Felix! Napangiti ako dahil nagawa kong patay ng pinuno ng mga aswang. Naramdaman ko naman biglang nanghina ang buong katawan ko, kaya hindi ko na napigilan ang matumba. Mabuti na lang at nasalo ako ni Owen bago pa man ako bumagsak sa lupa. Nakita naming dalawa ang malaking pusa na tumulong sa amin na pinutol ang ulo ni Pinunong Agustus. Inilapit niya to sa akin na parang sinasabi niyang iyon ang gantimpala ko dahil naging matapang akong harapin ang mga aswang na nagawa naming ubusing patayin. Napangisiring doon ang malaking pusa sa akin kaya napangiti na lang ako. Nasa ganoong sitwasyon kami nang bigla kong naramdaman na parang may enerhiyang lumalabas sa katawan ko. Noon ko lang natanto na marahil ay nakasanib sa akin ng Diyos na si Agurang kaya ko nagawang patayin ng walang kahirap-hirap ang pinuno ng mga aswang. Nakita rin ni Owen iyon kaya napansin kong namangha siya. Marahil, yun nga si Agurang, kuya. Siguro nga, Owen. Tinulungan niya tayong tapusin ang laban. Ngayon, sigurado na tayong makakauwi tayo na ligtas sa bahay natin. Tama kayo nang iniisip na siya ang Diyos ng Agurang. Siya ang nag-aalaga sa akin. Teka, nagsasalita ka? Oo naman. Kaya nang sabi sa inyo ni Agustus at Ensyong, isa akong engkantadong pusa. Ibig sabihin, may kakayanan ako magsalita at naiintindihan ko rin kayong dalawa. Hindi ko akalain kakaibang magiging kulay mo kapag naging isa ka ng engkantadong pusa. Hindi ka na kulay itim eh, dahil naging abo na lang ang balahibo mo. At bahagya ka pa nagliliwanag. Ganito ang totoong anyo ko. Pasensya na kayo dahil naiwan ko ang mahiwaga kong kuko sa inyo. Kaya kayo hinabol ng mga aswang na yon. Hindi ko intensyon yon. Kailangan ko lang gawin sa gayon ay maprotektahan ito sa mga aswang. Ng gabing yun, sugatan ka ba dahil nakipaglaban ka sa kanila? Tama nga yung hinala namin noon ni Owen tungkol sa'yo. Oo, nakipaglaban ako sa kanila noon dahil nais nilang makuha ang aking kuko. Mabuti na lang at nakaligtas ako sa kanila. Kaya napadpad ako sa bahagi kung saan kayong dalawa. Isa nga pala, bakit naging ganito ito? Kapag ako may hawak pero kapag iba, nagiging itim naman. Yun ay dahil ikaw ang napili kong pag-iwanan. Kaya ikaw lang ang magkakaroon ng lakas at kakaibang liksi gaya ng pusa kapag tangan mo yan. Ngayon wala na ang mga aswang. Ibabalik ko na sa inyong mahiwagang kuko mo. Sabi ng mga aswang na yun mawawalan ka ng kapangyarihan kapag wala to sa'yo Nako, hindi totoo ang bagay na yun. Kahit hindi ko hawak ang bagay na yan, hindi nawawala ang kapangyarihang taglay ko. Pasensya na kayo at huli na nang dumating ako para tumulong Ang mahalaga, si Panginoong Agurang na mismo ang tumulong sa inyo. Hindi mo nakukunin kay kuya ang mahiwagang kuko mo? Hindi ko na kukunin. Pero hindi na rin naman ninyo magagamit ang bagay na yan Mawawala na yan ng bisa at magiging karaniwang kuko na lang. Ayos naman sa akin. Hindi na mahalaga kung may bisa to o wala. Sige mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating pag-uusap. Maraming salamat. Orina, yan ang aking pangalan. Ikaw nga may hiwagang pusang tinutukoy nila. Maraming salamat, Orina. Hindi namin inalis ni Owen ang mga tingin namin kay Orina. Tamang hapa kami dahil nakasakay sa likuran niya si Agurang. Kasabay ng mga mabibilis sa pagyabag ay ang pagkakaroon ng kakaibang liwanag na naging dahilan
para mapapikit kami. Nang imulat namin ang mga mata namin ni Owen, dalawa na lang kaming natitira roon. Napagpasyahan naming tipunin ang mga bangkay ng mga aswang doon at sinunog namin ang mga ito kasama ng kanilang kuta. Pagkatapos namin gawin yon, binaybay na namin ang daan pa uwi. Kahit nahirapan kami dahil hindi kami pamilyar sa lugar na yon, sa kabutihang palad, nakauwi pa rin kami sa bahay namin. Naku, kayong dalawa. Saan ba kayo nang galing? Sobrang na ako nag-aalala sa inyo ha. Owen, Felix. Pasensya na po kayo, Tia Cordelia. Bakit may mga sugat kayo at may bakas ng dugo ang buong katawan ninyong dalawa? Habang kwento po, Nay. Hindi pa kami handang ikwento sa inyong nangyari sa amin ni Kuya Felix ngayon eh. Basta po yung mahalaga, nakauwi na kami ng ligtas dito sa bahay. Handa akong maghintay hanggang sa handa na kayong ikwento sa akin ang lahat. Tama kayo, ng importante ay nakauwi kayo rito sa bahay natin. Mag-ayos na kayo ng mga sarili ninyo at ng magamot kong mga sugat nyo. Magpahinga na rin kayo kaagad dahil alam kong pagod kayong dalawa. Sige po, Tio Cordelia. Salamat po sa pangunawa. Basta isa lang po yung masisigurado po namin, Nay. At yun po, wala na mga aswang na mangangahas pang mambiktima sa mga kanayunan. Ay, oo, anak. Mabuti naman kung ganon. Nakatulog kami ng mahimbing ng gabing yun. Ng mga sumunod na araw, nagpatuloy kami ni Owen sa buhay na nakasanayan namin. Kalaunan, nagawa naming ikwento kay Tia ang tungkol doon. Hindi makapaniwala si Tia sa naging karanasan namin iyon. Hindi niya akalaing aabot kami sa ganoon na kami ang makakapatay sa mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Sa paglipas ng mga taon, umalis ako sa baryo nila at nakipagsapalaran sa ibang lugar. Nagkaroon na rin ako ng pamilya. Ganoon din si Owen na masaya at payapa pa rin namumuhay. Ilang taon na rin patay si Tia dahil sa sakit sa baga. Minsan na lang kaming magkita ni Owen dahil abala na sa kani-kaniyang buhay. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang kuko ni Orina at dalawa lang kami ng pinsan ko ang nakakaalam ng sikretong minsan ako nakipaglaban sa aswang bilang isang binatang may tangang kuko ng mahiwagang pusa.